Stella Kimbo, kinakabahan na nung in-interview, nanginginig-nginig pa at naninisi na sa iba. Bakit? Ramdam na ba na matatalo na siya? O eto, panuorin natin kung sino yung mga sinisi niya. Ito yung video. Kailanman ay talagang parang baliktad yata kasi parang the whole campaign has been very challenging for me kasi kami ang challenger at of course ang administration ay hindi nagkaroon ng opposition for the last 9 years at ang hirap na hirap talaga ako dahil ang naging number one na challenge namin is fake news. Talagang in every single aspect magmula sa Halatang kabado ha. Yung boses mo nanginginig-nginig ha. Sasabihin mo bang paus ka? Pwede nga. Pero yung mga komento ng mga netizens, lalo na yung mga taga Marikina, o eto, basahin po natin isa-isa. Pero pagkatapos niyan, meron tayong papanoorin na kung saan ay baka sabihin pa dito ni Kimbo ha, na fake news ito ha. Ito po naman yung sagutan ng isang matalino versus Kimbo. Pero bago yan, ito muna yung komento dyan sa video na yan. Sabi ni Jaime Dolor, ikaw ang fake news. Bakit yung mga bag relos sasakyan, alahas mo, fake ba yun? Saan mo kinuha, pinambili noon? Ay, sabay nagtatanong lang naman to ha. Sabi ni Pepe na Pilar Mendoza, wag na sana manalo itong babae na ito. Delikado ang pondo ng Marikina. Sabi nila, Mario Oresio, sabi niya, di yun fake ha, yung mga signature bags mo. Pero pag sinabing pera ng gobyerno ang pinambili mo noon, of course, sasabihin mo na fake news. Sabi ni KM Sosarico, ma'am, maghanda ka na po, haharap ka pa sa Supreme Court. Oy, bago magkalimutan ha, meron pa palang Supreme Court ito, yung oral arguments tungkol sa budget ha. Abangan natin yan ha. Nako, pag natalo siya dyan, tapos ito may ano pa pala sa Supreme Court, panibagong stress na naman yan. Sabi ni Limo Francisco, wag buong Marikina, hindi mo maluloko. Sabi ni Dulce Pacanya, marami siguro itong negosyo, bigla kasi siyang yumaman. Ayaw baka naman. Kasi noon kasi may mga kumakalat po kasi na picture na naka-tricycle lang siya. O hindi naman natin nilalang yung tricycle, pero siyempre, biglang nagkaroon ng magandang sasakyan, ganito ganyan. Hindi naman siguro fake news yun. Hindi naman yung ipinanggi na hindi siya yun. Pero eto talaga ang hindi fake news sa papanoorin po natin. Etong video na to, mula noon hanggang ngayon, hindi po nakakasawang panoorin na kung saan si Kimbo nakahanap ng katapat, isang matalino. Nako, ano ang ginawa niya dito? Eto, panoorin natin to ha. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law? Madam Speaker, if I may be allowed, Yes. parang po siyang, if I may use a comparison, parang pong kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Nung nagdeposito ka, alam mo na pwede niyong gamitin para invest. That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas o habang may cash, habang hindi ginagamit, pwede niyong gamitin, national government, kung saan niyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin niyo na. O basta siguraduhin niyo, pagkakailangan ko na, ibalik niyo sa akin. Kung may problema po ang ating kagalang-galang na BH Herrera, again, of course, she's free to file a resolution, file an inquiry, file or solicit an opinion from the DOJ. So, Madam Speaker, paano nga pag hindi na ibalik? Paano kung walang pera yung gobyerno? What happens now? Because ginamit natin for other things, pinambayad natin ng utang. O ano Kimbo, fake news ba to? Nako, ito yung magandang panuorin. Matalino versus Kimbo. Walang-wala si Kimbo dito.
Di ba? Pinaiyak siya dito. Isang matalinong Congresswoman Bernadette Herrera ba naman? Pagdating sa budget, nakabantayan. Kaya itong si Kimbo, di ko lang alam kung manalo to ha. May mga nagko-comment dyan, may kakilala po akong mga taga Marikina dyan. Ano sa tingin nyo? Mananalo kaya itong Kimbo? Ay, di ba yung sinasabi? May naririnig kasi akong ganyan eh. Kimbo lang, Kimbo. Huwag niyong dugtungan. Kasi medyo maganda naman yung Kimbo na yan. Eh nakikita nyo naman ha, si Kimbo, habang tumatagal, siya'y nagkakalaman-laman. Hindi na kagaya noon. Ganyan. Kaya abangan natin ang resulta ng halalan kung mananalo yan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.